Ang radio host na si Erica Bain at ang kanyang kasintahang si Dr. David Carmani ay makikitang namamasyal kasama ang kanilang aso. Habang naglalakad sa parke at naglalaro ng fetch kasama ang kanilang aso sa daan, biglang hinabol ng aso ang bola sa isang tunnel. Busy ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang ma-realize nilang kanina pa pala nawawala ang kanilang aso. Nagtawag at naghanap sila sa paligid at narinig ang aso na tumatahol sa di kalayuan. Nakita nila ang aso, ngunit isang lalaki ang lumabas mula sa dilim kasama ang dalawa pang lalaki at ang isa sa kanila ay makikitang nagbi-video. Hiniling ni David na ibigay nila ang aso, ngunit isang lalaki ang nagsimulang tuyain at hawak-hawakan si Erica nang hindi nararapat. Sinubukang lumaban ni David nang subukan nilang nakawan siya, ngunit sinimulan siyang bugbugin ng mga lalaki, habang si Erica naman ay ihinagis nila sa paligid at ibinalibag siya sa semento. Isinugod si Erica sa ospital, halos hindi na nabuhay at nauwi sa coma. Samantala, sina Detective Mercer at Howard ay dumating sa ospital para imbestigahan ang kaso sa di umano'y pagpatay ng isang babae sa kanyang sarili. Umakyat sila sa itaas para subukang kausapin ang natraumang anak na babae. Dinala siya ni Mercer sa isang silid nang biglang dumating ang kanyang stepfather na si Mr. Morrow at inutos na ibigay nila ang kanyang anak. Tumanggi si Mercer at sinabihan siyang kumuha ng abogado dahil pinaghihinalaan niyang may kinalaman ang lalaki sa pagkamatay ng kanyang asawa at sa kanyang anak bilang saksi sa krimen. Pagkaraan ng ilang linggo, nagising si Erica mula sa kanyang coma at unti-unti nang gumaling. Binisita siya ng ina ni David na sinabi sa kanya na ang libing ni David ay ilang linggo na ang nakakalipas at napaiyak si Erica sa kagustuhang makita siyang muli. Pagkatapos ay binisita siya ng mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso, ngunit ang mga detalye ng pag-atake ay masyadong masakit para sa kanya para makatulong. Kalaunan ay nakalabas na siya ng ospital at umuwi, nagkulong sa loob ng kanyang apartment ng ilang araw at natatakot na lumabas. Kalaunan, nag-ipon siya ng lakas ng loob para hilahin ang sarili pababa ng hagdan at kinakabahan siyang pumunta sa pinto at lumabas. Pumunta siya sa police station upang makakuha ng ilang impormasyon sa kanyang kaso, kung saan sinabi sa kanya ng opisyal na maaaring mahirap ito at pinaghintay siya sa isang taong pwede niyang makausap. Pagkalipas ng maraming minuto, nakaupo pa rin si Erica at narinig ang pulis na inuulit ang parehong bagay sa lahat ng pumapasok. Sa pagkainis, tumayo na siya at umalis. Sa kagustuhang protektahan ang sarili, pumunta si Erica sa isang local gun shop at nais na bumili kaagad ng baril. Gayunpaman, wala siyang lisensya at nalaman na kailangan niyang maghintay ng 30 araw. Narinig ng isang lalaki ang kanyang desperasyon sa loob ng tindahan at nag-alok na bebentahan siya ng baril sa halagang $1,000. Dinala niya si Erica sa isang market patungo sa isang eskinita kung saan iniharap niya sa kanya ang isang baril. Ipinakita niya sa kanya ang mga basic, nagbigay ng ilang mga bala at kinuha na ito ni Erica. Nang gabing yun, pumunta si Erica sa tindahan para bumili ng merienda. Nang pumasok ang isang lalaki, minura ang tindera dahil sa hindi niya pagpayag na makita ang kanilang anak bago siya binaril. Nagawang makapagtago ni Erica sa pasilyo, ngunit biglang nagring ang kanyang telepono na umalerto sa lalaki sa kanyang presensya. Sinimulan niya ang paghahanap sa witness habang nakalabas ang kanyang baril at nang hindi niya namalayang nalampasan niya si Erica, nagpaputok ito ng 3 beses na ang isa ay tumama sa leeg ng lalaki na naging sanhi ng pagkamatay nito. Kinakabahang pumunta si Erica sa counter at kinuha ang tape sa mga kamera bago nagmamadaling lumabas at umuwi at dumiretso sa shower. Hindi nagtagal, sina Detective Mercer at Howard ay dumating sa crime scene at nagsimulang mag-imbestiga sa kung ano ang maaaring nangyari. Tumingin-tingin sila sa paligid, kung saan wala silang nakitang tape, walang nawawalang pera, at isa lang sa 3 shot ang tumama sa target at inisip na nahaharap sila sa isang amateur na lalaki. Noong gabing yun, nagsasanay si Erica ng kanyang mga linya para sa kanyang radio show, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi tumutugma sa kanyang kasalukuyang nararamdaman tungkol sa New York pagkatapos ng pag-atake. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho ngunit inisip ng kanyang boss na maaaring maaga pa bago siya bumalik sa trabaho. Ngunit sinabi ni Erica na ito lang ang tanging paraan para makahanap siya ng kahulugan sa kanyang buhay. Kalaunan ay pumayag din ang kanyang boss at ibinalik na si Erica sa ere. Sinimulan niyang sabihin ang kanyang mga linya ngunit bigla siyang nag-freeze nang maalala ang kanyang madilim na karanasan. Dahil dito, nagpa siya si Erica na magsalita mula sa kanyang puso. Nagsalita siya sa kung paano naging ang New York sa lugar na kanyang kinakatakutan, isang konseptong hindi niya naiintindihan bago ang nangyari sa kanya.
Ang kanyang pagsigaw ay nakuha ang atensyon ng nagmamanehong si Mercer at pati na rin ng lahat ng mga taong nasa paligid ng studio. Kalaunan ng araw na yun, bumisita si Erica sa libingan ni David at nanatili doon hanggang gabi. Pauwi na siya sakay ng tren, kumukuha ng sound recording, nang nagsimulang manggulo ang dalawang gangster sa isang lalaking nakikinig ng music at kinuha ang kanyang iPod. Sinubukan silang awatin ng isang matandang lalaki ngunit sinimulan din siyang guluhin ng mga gangster at sa huli ay napilitan ang dalawa na lumabas ng tren. Pagkatapos ay na-realize nila na nakaupo pa rin si Erica doon at dahan-dahang lumapit papunta sa kanya. Ang isa sa mga lalaki ay bumunot ng kutsilyo kay Erica ngunit kalmado niyang hinugot ang kanyang baril at lahat ng 4 na shot ay tumama sa target. Sa pagkakataong ito, kalmadong lumabas si Erica sa tren at nagulat sa kung gaano kakalma ang kanyang nararamdaman. Dinaanan siya ng mga pulis sa kalye, kaya nagmamadali siyang pumasok sa banyo ng isang bar kung saan tinanggal niya ang kanyang hoodie at nagtawag ng uwak. Hindi nagtagal, dumating sina Mercer at Howard sa crime scene kung saan nakita nila ang iPod at binanggit na ito ay maaaring ninakaw ngunit nagtataka sila dahil walang pera ang nawawala. Nilinis ni Erica ang kanyang sarili at lumabas sa kalye, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang bumalik sa crime scene. Samantala, napansin ni Detective Mercer ang pagkakatulad ng dalawang pag-atake at ang kanilang attacker ay nagiginang mas mahusay bumaril. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kalye kung saan nagtitipon ng mga reporter at nakita si Erica na agad na naglakad papalayo. Sinundan niya ito at sinabing parang nagkita na sila sa kung saan. Sinabi ni Erica ang kanyang pangalan, ang kanyang trabaho sa istasyon ng radyo, at sinabi kay Mercer na gusto niyang interviewin siya, na naging dahilan ng pag-alis ng detective. Hindi nagtagal, inilabas ang balita tungkol sa isang vigilante na gumagala sa mga lansangan. Ibinigay ni Mercer ang iPod kay Howard, at inutos na mag-run ng check upang mahanap nila ang kanilang vigilante. Bumalik si Erica sa trabaho, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang boss na ang kanyang kamakailang pagdadrama ay nagdala ng maraming tagapakinig at dapat niya itong ipagpatuloy. Kalaunan, pauwi na si Erica at nakita si Detective Mercer na naghihintay sa labas. Tumalikod siya para lumabas sa kabilang direksyon ngunit tinawag siya ng detective. Sinabi ni Mercer na nakita niya si Erica sa ospital noong araw pagkatapos ng pag-atake sa kanya at sila ng kanyang dating asawa ay malaking tagahanga ng kanyang palabas at masaya ngayong nakabalik na siya. Pinaalam niyang siya ang may hawak sa kanyang kaso at nangakong gagawin ang lahat upang mahanap ang salarin. Pumayag siya sa naunang kahilingan ni Erica para sa isang interview at ang dalawa ay umupo sa isang diner at nag-usap. Tinanong ni Erica ang tungkol sa mga bagay na hinahanap niya sa crime scene at tinanong kung ano ang naiisip niya tungkol sa krimen sa subway. Sa telebisyon, nakita ni Mercer ang balita tungkol kay Mr. Morrow at sinabi kay Erica na siya ay isang tiwaling negosyante at mobster, na pinatay ang kanyang asawa at kahit papaano'y nakuha ang kustodiya ng kanyang anak na babae, na siyang nag-iisang saksi sa krimen. Bago matapos ang interview, ibinigay ni Mercer ang kanyang card kay Erica at sinabing maaari siyang tumawag anumang oras. Isang gabi, pauwi na si Erica nang tawagin siya ng isang lalaking nakasakay sa nakaparadang sasakyan. Lumapit si Erica kung saan nakita niya ang isang walang malay na babae sa likod. Pumasok si Erica sa likod ng sasakyan kung saan nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Chloe. Inisip ng lalaki na makaka-score pa siya ng isa pang beses, ngunit itinutok ni Erica ang kanyang baril sa lalaki at inutos na ibigay ang lahat ng kanyang pera kay Chloe bago sila parehong lumabas ng sasakyan. Sinubukan silang sagasaan ng lalaki, ngunit nagawang barilin ni Erica ang lalaki na naging sanhi ng pagbangga nito. Sa panahon ng kaguluhan, nabangga ng sasakyan si Chloe at nasagasaan siya. Tinawagan ni Erica ang mga pulis at nagtago sa malayo habang dinadala nila si Chloe sa ospital. Kalaunan ay umuwi na si Erica, kung saan nakita niyang nakaupo sa labas ang kanyang kapitbahay at napansin ang dugo sa kanyang pisngi, ngunit sinabi lang nito sa kanyang tandaan ang tama at mali. Kinabukasan, nagsasagawa ng press conference si Mercer kasama si Erica at ipinahayag sa lahat na gising na ang testigo at malapit na siyang makapanayam. Sa labis na pagsisisi sa kanyang mga nagawa, nagmamadaling umalis si Erica sa lugar at pumunta sa police station. Sinubukan niyang isuko ang kanyang sarili sa mga pulis, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang umalis na lang. Kinagabihan, tinawagan ni Erica si Mercer at sinabing gusto niyang makipag-usap, ngunit lumalabas na pumunta siya sa gusali ni Mr. Morrow at sinabi kay Mercer na naging mabuti siya sa kanya. Pumasok siya sa elevator kasama si Mr. Morrow na hindi siya pinansin.
Habang papalabas ang lalaki at papunta sa kanyang sasakyan, sinundan siya ni Erica at kinumpronta siya. Doon, tinanong ni Erica kung iniisip niya ang asawang pinatay niya. Dahil dito, inatake ni Mr. Morrow ng crowbar si Erica, ngunit gumanti ang ating bida at itinapon ang lalaki mula sa rooftop. Iniimbestigahan ni Mercer ang insidente nang maalala niyang narinig niya ang tunog ng elevator mula sa kung saan. Samantala, tinutulungan si Erica ng kanyang kapitbahay at umamin si Erica na nakapatay siya ng isang tao. Sumagot ang kanyang kapitbahay na marahil ay kailangan niya itong gawin, ngunit hindi siya nagtanong pa at tumulong na linisin ang dugo ni Erica. Sa kabilang banda, naghihinala si Detective Mercer kay Erica at inimbitahan siyang pumunta sa ospital kung saan kakausapin niya si Chloe. Kinakabahang pumasok si Erica sa kwarto at nakilala siya ni Chloe. Tinanong siya ni Mercer tungkol sa gabi na nangyari ang krimen, ngunit sinabi sa kanya ni Chloe na wala siyang nakitang ibang tao. Pag-alis nila, nagtataka si Mercer kung bakit tumawag si Erica kagabi at tinanong muli kung nasaan siya noon, ngunit sinabi lang sa kanya ni Erica na natutulog siya sa kanyang bahay. Kalaunan ng araw na yun, dinala ng mga detective sa police station ang may-ari ng iPod, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang nakitang kakaiba, maliban sa isang matandang lalaki at isang babae na nakaupo sa loob ng tren. Sinubukan nilang hingan ng sketch ang lalaki tungkol sa salarin, ngunit nauwi ito sa drawing na mukhang isang celebrity, at sinabi ni Mercer na ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Kalaunan, nasa bahay si Erica nang dumating si Mercer para kausapin siya. Ipinakita ni Mercer ang kanyang singsing at sinabing natagpuan na nila ang kasintahan ng isang sospek na sinusubukan itong isangla. Gusto ni Mercer na kilalanin niya sila sa isang police lineup na sa una ay tinanggihan ni Erica, ngunit kalaunan ay sumang-ayon din siya. Hindi nagtagal, nakarating na si Erica sa istasyon kung saan nakita niya ang lalaking umatake sa kanya, ngunit tumanggi si Erica na kilala niya ito at umalis. Naabutan siya ni Mercer sa elevator at lumabas ang dalawa para kumain. Sinimulan niyang kausapin siya tungkol sa nangyaring pag-atake kay Mr. Morrow at pati na rin ang tungkol sa kanilang bagong sospek na isang babae. Ipinahayag ni Mercer na isa na si Erica sa mga sospek at sinabi na kapag napilitan siya, ididispatcha niya ang taong yun kahit na gaano pa siya ka-close sa kanya. Saglit na nagkaroon ng moment ang dalawa bago nagpas siyang umalis si Erica. Sa kagustuhang makapaghiganti, nagsimulang magtanong si Erica sa mga sanglaan upang hanapin ang babaeng sinubukang isangla ang kanyang singsing. Samantala, tinawagan ni Mercer ang isang kaibigan upang magsagawa ng trace sa telepono ni Erica noong gabing namatay si Mr. Morrow at nalaman niyang si Erica ay nasa parehong gusali ng panahong yun. Kasabay nito, nahanap na ni Erica ang sanglaan at sinuhulan ang may-ari upang ibigay sa kanya ang lokasyon at address ng babae. Matapos makuha ang impormasyon, hinanap siya ni Erica at pinatunog ang kanyang cellphone para makilala siya. Sinundan ni Erica ang babae sa kanyang apartment at kinumpronta siya tungkol sa kanyang singsing. Hiniling niya na malaman ang kinaroroonan ng kanyang kasintahan, ngunit sinabi ng babae na nakita niya ang nangyari sa kanya noong gabing binugbog siya at ayaw niyang mangyari sa kanya ang parehong bagay. Dismayadong umalis si Erica ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng text mula sa babae na humihingi ng paumanhin at ibinigay ang address kasama ang isang video ng pag-atake sa kanya na naging sanhi upang humagulgol siya sa pag-iyak. Pagkatapos ay nagpadala si Erica ng isang text kay Mercer kung saan nagpaalam na siya sa kanya kasama ang isang video. Nang matanggap niya ang mensahe, nagmamadaling umalis si Mercer upang pigilan siya sa gagawin niyang pagsugod. Kalaunan, nakarating na si Erica sa gusali at nagawang makapasok kung saan nakita niya ang tatlong salarin sa isang eskinita kasama ang kanyang aso. Inarmasan niya ang kanyang sarili at pumunta sa may gate kung saan nakita siya ng lalaking may hawak ng kanyang aso, ngunit binaril niya ito, dahilan para tumakbo ang iba. Nagtatago si Erica nang tumakbo palabas ang isa pang salarin at pinagbabaril siya ni Erica sa likod, na agad na ikinamatay ng lalaki. Pagkatapos ay hinanap ni Erica ang huling sospek nang tambangan siya ng lalaking pumatay kay David. Sinimulan siya nitong sakalin, ngunit biglang nagpakita si Mercer at sinabi sa kanyang huminto. Kinuha ni Erica ang kanyang baril at nais na patayin ang lalaki, ngunit nagawa siyang pakalmahin ni Mercer at dinisarmahan siya. Ilang sandali pa, iniabot sa kanya ni Mercer ang kanyang baril at sinabi sa kanyang tuldukan na ito, dahilan para makuha na ni Erica ang hinahanap na hustisya. Sumuko si Erica ngunit tumanggi si Mercer na arestuhin siya at sinabihan si Erica na barilin siya sa kanyang braso bilang cover-up. Binaril siya ni Erica at ang dalawa ay nagpaalam na sa isa't isa bago nagmamadaling lumabas ang ating bida.
Inilagay ni Mercer ang baril ni Erica sa kamay ng isang gangster bago pinakawalan ng aso. Pagkatapos ay tumawag siya para sa backup at isinakay na sa isang ambulansya. Sa huli, bumalik si Erica sa lugar kung saan namatay si David at ilang sandali pa ay naabutan siya doon ng kanyang aso at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.